Genesis 3:11, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y ninilang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. Now, tingnan niyo po yung word. Kasi po pinakain ako ng babaeng ibinigay mo sa akin. Sa tingin po ninyo, mga kapatid, yung salitang ito, sino po ang gustong sisihin ni Adan? Sino? Ang Diyos. Pero pwede pong sabihin niya, si Eva dahil binigyan siya. Pero yung pong Diyos, ang sa Diyos naman, pwede niyang sabihin, dahil yung babae na nagbigay sa akin nung pagkain o nung prutas, ikaw ang nagbigay sa akin. So kung titingnan natin, parang pareho lang. Si Eva, binigyan ako. Pero ikaw naman, ikaw ang nagbigay sa akin nung babae na nagbigay nung prutas sa akin. Tama po. Si Eva naman, ang sinisi, yung ahas, dahil tinukso daw siya. So nakita po ninyo, mga kapatid, wala hong pagtanggap ng pagkakamali. Sa pagkakamali po nila, lagi pong humahanap sila ng pwedeng papasahan at masisisi para ma-justify nila ang kanilang sarili na hindi sila ang dahilan. Hindi po sila ang nagkamali. Amen po ba? So sinisi po nila ang Diyos na parang ang Diyos ang lahat ang may kagagawan. At mas matindi, mga kapatid, even right now, kaya nga kung siguro nakikita nyo, nagkaroon po meron pong viral ngayon na kumalat, na dito po, mga kapatid, ay parang even now, ang iniisip po ng tao, oo nga siguro nga kung hindi inilagay ng Diyos, yung halaman na yon sa Garden of Eden, hindi nga siguro magkakasala ang tao. Tama po. Ang problema, mga kapatid, bakit inilagay ng Diyos yung halaman na yon kung iyon pala ang magsasanhi ng pagkakasala ng tao? So parang dito lumalabas na ang Diyos pa ang nag-initiate at nag-orchestrate para po ang tao na supposedly hindi magkasala, ngayon ay nagkasala dahil doon sa bagay na ginawa po niya. Tama ba, mga kapatid? So parang lumalabas ngayon na ang Panginoon ang may kasalanan sa lahat ng pangyayari. Tama ba, mga kapatid? So, may kalayaan po ang tao na mag-isip ng kahit anuman. Kung sino po talaga ang tunay na nagkamali, gaya po ng iniisip po ng iba. Pero sana daw po, bago tayo magbigay ng pahayag, alamin daw po muna natin kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit niya inilagay yung halaman doon sa Garden of Eden. Kaya po, ang title po ng mensahe po natin ngayon pinamagatang kong ang kwento sa likod ng Eden. Kasi napakahirap mag-preempt na magkukonklud na ang isang tao doon sa bagay lang na kanyang narinig na hindi niya alam ang totoong kwento. At pwede rin po tayong mag-isip ng gano'n, oo nga kahit hindi natin po sinasadya in passing sa ating isip, oo nga kung hindi nga naglagay ang Diyos doon, marahil hindi tayo nagkasala. At walang ganitong senaryo na nangyari sa atin, even sa mundong ito. So, kanino po yung blame? Sa Diyos. At yan po ang alamin natin kung anong dahilan ng Panginoon kung bakit po niya inilagay yung pong garden, yung Eden na yon, yung halaman na yon. At yan po ay nasa likod ng kwentong ito. So, balik po tayo sa simula. Sa Genesis chapter 2:15, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ng bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka nun. Ano po ang layunin ng Diyos sa tao? Bakit po niya inilagay sa Garden of Eden? Upang pangalagaan nila at pagyamanin ng Eden.
At dinugtong pa ng ating Panginoon na makakain nyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy. Lahat eh. Wala naman po ipinagdamot sa kanila. Amen? Except lang dun sa isa. Huwag niyong kakainin yon dahil mamamatay kayo. So very clear po yung instruction sa kanila ng Diyos. Amen po ba? Diyan po nagsimula ang atin pong kwento. Again, sa tingin nyo, bakit inilagay yung halaman na yon kung hindi naman pala pwedeng kainin? Alam nyo dahilan. Makakainin nyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy except that one. Eh kung hindi naman pala pwedeng kainin, bakit kailangan pa itong ilagay? Alam nyo dahilan? Eto. Because of love. What do you mean, Pastor or Bishop? Because of love. Hindi ko makita at first, nung ginagawa ko po ito, bakit pagmamahal? Eh para po maunawaan po natin kung ano pong ibig sabihin ng pag-ibig, i-define muna natin yung pong love. At ito po ay nakasulat sa 1 Corinthians 13. Love is patience and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It does not insist on its own way. Hindi po niya ipinipilit yung isang bagay kanginuman. Okay? Kaya ho, binigyan nga tayo ng Panginoon ng free will eh. Free will to decide, free will to choose. Okay? It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Tagalogin po natin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ito po yung highlight ko. Hindi makasarili. Ibig sabihin, hindi makasarili. Hindi lamang po ang tinitingnan niya ay yung pong good para sa kanya. Kundi ang tinitingnan niya ay kung ano ang makakabuti sa iba. At kung ano meron siya, ibibigay niya. At kung ano yung pwede niyang gawin, gagawin niya. Not on his own benefit, but for the benefits of what? Nung minamahal po niya. That's the meaning of love. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Iyan po ang ibig sabihin ng love o pag-ibig. Ulitin ko, hindi kanya pipilitin sa isang bagay na hindi mo gusto. Sapagkat ayoko rin mga kapatid na parang didiktahan kita na mahalin mo ako kahit wala sa loob mo. Mas maganda kasing maramdaman yung mismong nanggaling sa iyo. Na minahal mo ako dahil nakita mo kung ano yung pwede mong mahalin sa akin at hindi dahil pinilit kita na mahalin mo ako. Hindi makasarili. Kasi yung minsan, ang definition ng pagmamahal ay ganito. Love, ito po, is the desire to benefit others at the expense of self. Laging ikaw ang magpupuno. Laging ikaw ang mag-a-adjust because you love. Ikaw yung aabot. Ikaw yung pumuunawa. Hindi mo inihintay na unawain ka, hindi mo inihintay na abutin ka. Kundi mismo ikaw na ang nagkukusa dahil you are motivated by love. That's the meaning of love. Amen po. 1 John 4:8. That is his nature. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Verse 16. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Tagalogin po natin.
Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nalalaman natin ang pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. So malinaw po rito sa talatang ito na ang Diyos ay pag-ibig. Amen. That is His very nature. Yan po ang katangian ng atin pong Panginoon. Siya po ay Diyos ng pag-ibig. At dahil po siya ay Diyos ng pag-ibig, kanino po niya ngayon ipararamdam yung pag-ibig na ito? At sino po makaka-appreciate ng pag-ibig na meron siya kung wala po siyang papasahan at walang makakakita ng pag-ibig na nasa sa kanya? Yan po yung isang katangian po niya na siyang naging dahilan kung bakit po niya ginawa ang mundong ito. Tatandaan niyo, pwede po niyang hindi likhain ang mundong ito. Because prior to this earth, before He created this universe, the Lord is already exists. He's already there. At walang problema ang Panginoon. Wala siyang anumang pong problema, wala siyang anumang kailangan. Pero para humair, paramdam niya yung pag-ibig na meron siya. Gumawa siya ng tulad ng sinasabi ko. Ginawa niya tilika ang mundong ito para sa pamamagitan nung ilalagay niya sa mundong ito ay maramdaman nila na merong isang Diyos na lumikha na ito dahil sa kanyang pag-ibig. Ngayon palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng yan nag-ugat sa pag-ibig because God is love. Sundan natin ang kanya pang isang katangian. Sa John 14:6, alam natin po lahat yan. Okay? Jesus is the way. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Now, kukunin ko po yung pong isa doon. Okay? Jesus is the truth. Siya po ay katotohanan. Amen? Thy word is truth. Therefore, kung siya po ay katotohanan, then wala sa kanya ang opposite of truth. I want you to bear with me. Ano opposite ng truth? Lies. Amen? Kung siya ang katotohanan, therefore wala sa kanya ang anumang kasinungalingan. Are you with me? Tama po. Yan. Now, in Hebrews 6:17, gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa. Excuse me. Bumibirit na naman kasi. Upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. Hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay. Dito po mga kapatid, makikita natin again ang isang nature ng Panginoon. Hindi lamang po siya ang katotohanan, kundi ito po, ang sabi dito, hindi rin siya nagbabago. He never changed. He is the truth. He never changed. He is a God of love. So makikita natin kapatid, kung ba't pinabanggit ko, dito ho natin kukunin kung sino ang Panginoon. Siya po yung mapagmahal na Diyos, siya yung totoong Diyos, siya yung hindi nagbabagong Diyos. Amen. Sundan pa natin ang isa. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. So mga kapatid, doon po sa mga teksto na ipinakita ko po sa inyo, yung pong apat na nature ng Panginoon, totoo siyang Diyos. Ano yung pangalawa? Siyang Diyos ng pag-ibig, totoo siyang Diyos, hindi siya nagbabago, hindi siya nagsisinungaling na Diyos. At siya ay tapat na
Mga kapatid, diyan po nanggaling yung pong pagkakalikha po niya dito po sa daigdig na ito kung bakit po niya ginawa. Okay? Yung tulad po ng Garden of Eden. So ulitin ko, bago pa nilikha ang mundong ito, nandun na ang Diyos. Genesis 1:1, in the beginning, God. Okay? In the beginning, God. Meaning, again, kahit hindi likhain ng Diyos ang mundong ito, walang problema. Pero bakit nga po niya nilikha? Especially po ang Garden of Eden. Dahil nga po, ang Diyos ay ibig. Amen? So gusto po niyang ma-execute yung pagmamahal niyang ito sa bawat isa po sa atin. Mamaya ko ipakikita sa inyo kung bakit po dinuktong ko sa inyo. Siya yung totoong Diyos, siya yung Diyos ng pag-ibig, siya yung tapat na Diyos, siya yung hindi nagsisinungaling na Diyos. Sapagkat dito, mga kapatid, sa binanggit ko sa inyo. Nilikha ng Panginoon, go back dun sa ating pinag-usapan, because of love. Lord, bakit mo nga inilagay yan? Sapagkat gustong mapatunayan ng Diyos kung ang tao na inilagay niya sa Garden of Eden ay pwede niyang pagtiwalaan. It's a matter of trust. It is a test. Yung pong garden ay pagsubok kay Eva at kay Adan. Dahil dito po makikita ng Diyos kung kaya po siyang mahalin ng nilikha niya. Kung kaya pong magtiwala yung mga taong ito sa Kanya. May dalawang paraan para maka-acquire tayo ng knowledge. Knowledge by instruction and knowledge by experience. Knowledge by instruction. Pwede kang makagain ng knowledge by instruction. Susunod ka lamang doon sa itinuturo sa iyo and then you can get knowledge from it. Pero pwede ka rin makakuha ng knowledge through experience. Pero dito mga kapatid, mas ginusto po nila yung magkaroon sila ng karanasan on their own experience rather dun po sa sumunod sila dun sa instruction ng Diyos. Kasi yun ang unang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Yung pong instruction, huwag niyong gagalawin yan, huwag niyong kakainin yan. Amen. Pero hindi po sila nakinig dun sa instruction ng Diyos, gusto po nilang magkaroon ng karanasan. Kaya sinuway nila ang Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, binigyan ko kayo ng choice. Ginawa ko yan dahil gusto kong makita ninyo kung kaya niyong pagtiwalaan ang aking salita. Kung kaya niyong makinig sa mga inuutos ko. Kung sapat na sa inyo yung ginawa ko para malaman ninyo na ako ay totoong Diyos, na ako ay tapat na Diyos, na ako ay hindi nagsisinungaling na Diyos, na ako ay hindi nagbabagong Diyos. O gagawin niyo pa rin yung gusto niyo your own way. Dahil hindi nyo kaya magtiwala sa salita ko, nagdududa kayo na baka dinadaya ko kayo o nagsisinungaling ako sa inyo. Sinabi ko mamamatay kayo kapag kinain nyo ang bunga ng halaman. Pero ano sinabi ng ahas sa inyo? Hindi yun totoo. Dahil narinig nyo yung tinig ng ahas na nagsabi na hindi yun totoo, nag-isip kayo kung totoo ba ako sa inyo. Kung iyan ang pakiramdam ninyo, then go ahead, learn the hard way. Pero bago nyo yun gawin, sabi ng Lord, gusto ko uling balikan yung mga ginawa ko sa inyo. So, iniremind uli ng Panginoon, okay, magdesisyon kayo. Nagdesisyon kayo para sa sarili nyo, mas pinakinggan nyo yung pong ahas, okay, i-remind ko uli kayo dun sa ginawa ko sa inyo ng una. O, tingnan nyo po ito, yung purpose ng Panginoon kung bakit nilikha niya. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasdan ng mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin. Anong purpose ng Lord? Why He created human being? Silang mamamahala saan? Sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki at nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y. Ang ganda ba ng purpose ng Lord?
Okay. Sila po ang binigyan ng rulership sa lahat po ng creation ng Panginoon. At ito sabi ng Lord, i-bless ko kayo. Magpakarami kayo, punuin nyo ng inyong supling ang buong daigdig at pamahalaan nito, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sa mga isda, mga ibon, sa lahat ng mailap, hayop, maging mga lalaki, malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. So kapatid, mga kapatid, He provided everything for them. Right? Tama po? Maganda intention ng Diyos? Okay. Doon po makikita na, because of my love, ipoprovide ko ang lahat ng inyong pangailangan. At gusto kong maging malinaw sa inyo why I created you. Tingnan nyo, purpose. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong lilingning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit maliit. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos sa Kanya mismong nilikha. Okay? O eto pa. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao niya ibinigay. And not only that, nilikha niya ang pangangailangan ng tao, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, kawangis. Kapatid, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng rulership, kayong mamamahala sa ganyan and everything. Hindi lang po yun. Ang Panginoon laging bumababa. Nakikipag-fellowship sa kanila. So, ibig sabihin, nakakausap nila personally ang Diyos. At hindi foreign sa kanila ang tinig ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ron, pagdapit hapon, naririnig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Pero this time, nagtago sila sa kahuyan. Datapot tinawag ni Yahweh ang lalaki, tinanong, saan ka naroon? Saan ka naroon? Tingnan nyo kapatid ha. Sa lahat po ng iyon na ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi ko po alam kung paano po nagkaroon sila ng pagdududa. And not only that, mga kapatid, doon sa ginawa po niya ng Panginoon sa kanila. On top of that, nakita po niya si Adan na malungkot. Ano ginawa niya? Ano ginawa po niya? Sa 2:18 kasi, sa Genesis 2:18, it is not good for man to be alone. Adan, bagamat ako lang sa sarili ko ay sapat na sa iyo. Pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo, hindi kita hayaan na mag-isa. Bibigyan kita ng makakasama. Bibigyan kita ng makakatuwang. At binigay nga po niya sino? Si Eva. Tingnan niyo po. Ay, ako lang pala. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Tanong ko sa inyo ngayon, kay Eva, hindi po sa inyo. Sabi ng Lord, tanong ko sa inyo ngayon, Adam and Eve, ano pa yung kulang na hindi ko ginawa at ibinigay sa inyo? Ano pa yung kulang? Meron pa ba? I provided everything for you. Binigyan kita ng kapamahalaan. Binigyan kita ng kapangyarihan. Hindi kita pinagmadumutan. And on top of that nga, binigyan kita ng makakasama. Kahit ako lang sa sarili ko, alam kong sapat na. Pero hindi ko yung ginawa. Hindi ako makasarili. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Binigyan kita ng makakasama. O eto ngayon ang sabi ng Lord. Alam niyo ba ang masakit na ginawa niyo sa akin? Alam niyo, in spite doon po sa lahat ng ginawa ko sa inyo, etong masakit na ginawa niyo sa akin. Nung dumating yung ahas, na hindi niyo lubos na kilala, at walang ginawa na anuman sa inyo, you took His word and trusted Him kaysa akin after all I did. Nakita niyo pa?
mas pinaniwalaan nyo yung tinig ng ahas na hindi nyo kilala. It is a foreign to you. Walang anumang contribution sa buhay mo. Bigla lang dumating at nagsalita. Sabi ba ng Panginoon, mamamatay ka? Hindi totoo yan. Pag kumain ka niyan, mabubuksan ang kaisipan mo at ikay magiging Diyos na tulad niya. Siya may gusto nun eh. Sa totoo, yung pong ahas, yung diablo ang may gusto, napantayan niya ang Diyos. Pero ginamit niya yung dalawa na madaya para lang palabasin. Kumain ka at magiging Diyos ka rin. You get me? Ang pinakinggan po nila ay yung pong ahas. Ngayon, nasaan na yung nature ng Panginoon? Na siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay tapat na Diyos, siya ay totoong Diyos, walang kasinungalingan sa Kanya. Dito lumalabas ngayon, dahil mas pinaniwalaan nila yung ahas, dito po ang gusto lang sabihin sa Panginoon, hindi siya totoong Diyos. Sinungaling siyang Diyos. Pinagdudahan po nila ang atin pong Panginoon. Amen. Sa lahat ng ipinakita ko sa inyo, sa lahat ng ibinigay ko sa inyo, sa lahat ng ginawa ko sa inyo, sa lahat ng yan dahil sa pagmamahal ko sa inyo, tapos ito igaganti ninyo. Is that how you show me love, Adam? Yan ba susukli mo doon sa pagmamahal na inukol ko sa iyo? Sa totoo lang, nasaktan na ako doon sa ginawa mo. Nung sundin mo ang asawa mo kaysa sa akin. Kasi pinayagan mo yung asawa mo na kainin at tapos nung kainin niyang mag-isa, nung binigyan ka, tinanggap mo pa. Samantalang sa iyo ko sinabi yung instruction na huwag niyong kakainin. So, mas pinakinggan mo ang asawa mo kaysa sa akin. Yung asawa mo, mas pinakinggan ninyo yung ahas kaysa sa akin. So, anong message na gusto nyo iparating sa akin? Na hindi totoo ang lahat ng ginawa ko sa inyo from the start? Mga kapatid, dagdag sugat po na naman sa atin pong Panginoon yun. Nakukuha nyo pa ibig ko sabihin? You get my point? So, anong kaugnayan sa atin ang kwentong ito? Hindi rin po tayo naiiba kay Eva at kay Adan. Marami rin pong ginawa sa atin ng Diyos at ibinigay sa atin ng Panginoon. Higit sa ginawa niya kay Eva at kay Adan. Sa atin ang ibinigay niya ang sarili niyang buhay. Amen. Ganyan niya tayo kamahal. Ngayon, ano po yung binabalik natin sa Kanya? Alam niyo lang po ba kung ano ang naibalik ng tao sa ating Panginoon? Alam niyo ba kung ano lang naibalik natin? Sugat, pananakit, sama ng loob. Why? Ask me why. Marami rin siyang instruction sa atin na huwag nating gawin, pero yun ang ating ginagawa. Sinabi niya kay Adan at Eva, huwag niyong kainin. Ano ginawa nila? So, anong message nito kay Lord? We don't trust you. We don't value your input. We don't need your advice. Yan ang mensahe nila sa atin pong Diyos. Sa atin, sinasabi ng Diyos, eto, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero anong ginawa natin? Yung hindi mananampalataya ang naging asawa ng iba pa sa atin. Tama? So ano nangyari sa kanila? Nawala na sa Diyos, nawala sa ministry, nawala na rin sa church. Ano pa sabi ng Diyos? Very clear yung instruction. Huwag kayong mangangalo niya. Pero ano ginawa ng tao? Yun ang ginawa. So ano naging bunga nito? Sakit. Kaya merong AIDS. Separation ng isang pamilya. Pagkasira ng pagkatao ng mga anak. Inaani po natin yung bunga ng hindi natin pagsunod sa instruction po niya. Amen po ba? Ang sabi ng Lord, wag magbibisyo. Alak, sugal, babae, drugs.
Pero ang ginawa ng tao, gusto po nila ng experience, mag-explore. Bagong karanasan ito, subukan natin. Ano nangyari sa kanila? Ano nangyari sa buhay nila? Ano nangyari sa pamilya nila? Nawasak, nasira, napariwara, nalubog sa utang, bumaksak maging ang kabuhayan. Bakit sa palagay nyo nangyayari ang lahat ng yan? Dahil mas pinaniwalaan natin ang tinig ng mundo, ang tinig ng demonyo kaysa tinig ng Diyos. Diyos na naging totoo, Diyos na hindi nagsisinungaling, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat, mga kapatid. Siya nagsasabi na huwag nating gawin yon. Dahil tayo rin ang mahihirapan, tayo rin ang magdurusa. Pero gaya po ni Eva at ni Adan, he chose the hard way, ganun din ang nangyari sa atin. Choice. Hindi tayo marunong makinig dun sa instruction ng Panginoon. Kaya inaani ng tao yung bunga ng kanila pong pagsuway. Huwag mong kainin, ininsist mong kainin. Ano naging bunga? So dahil nagkasala si Adan at si Eva, at ibinigay nila kay Satanas yung rulership na dapat ay sa kanila. Kaya ano ginawa po ng Panginoong Hesus? Kailangan po niyang magkatawan tao para bawiin niya kay Satanas yung alin? Yung kinuha niya para po sa atin. Kaya po dito po sa John, alam nating tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasaan? Nasa kanino kapangyarihan? Nasa Diablo. Yung rulership na dapat supposedly na tayo ang nagro-rule. Dahil sa atin ibinigay ang authority ng Panginoon, because of that disobedience, na ipasa natin kay Satanas yung rulership at siya ngayon ang may kapangyarihan dito sa daigdig na ito. At dahil siya may kapangyarihan ngayon, nagiging sunod-sunuran tayo. So hindi makapayag ang Panginoon. Kailangan niyang bawiin ito. Kaya nagkatawan tao siya, bumaba para bawiin kung ano man yung pong ibinigay natin. O ito po mga kapatid, sabi ng Lord, pinakamasakit, naparito siya para bawiin yung inagaw sa atin. Para i-restore tayo mula sa pagkakawalay natin sa Kanya. Pero ito masakit. Sabi ng Lord, yung nilikha ko, yung minahal ko, yung ililigtas ko, hindi ko inaasahan na sila pa ang mananakit sa akin. Sila pa ang tuturog sa akin. Sila pa ang magpapako sa akin. Sila pa ang papatay sa akin. Yan ang idinagdag ng tao sa Diyos, pain and misery. Wala ho tayong nai-add sa Panginoon na magandang bagay, kapalit ng bagay na ginawa niya sa atin, kundi pain and misery. Again, wala siyang problema nung hindi pa niya nililikha ang mundong ito. And as a matter of fact, hindi ko nabasa from the start na nakita ko na ang Panginoon umiyak. Pero nung likhain niya ang mundong ito, nung po siya'y pumarito, dito po niya naranasan ng umiyak na hindi po nangyari sa kanya ever since. Tingnan niyo to. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria. Pati ang mga Hudyong kasama niya. At siya'y napahimutok. Saan niyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo, tingnan ninyo. Verse 35, tumangi si Jesus. Bakit umiyak si Jesus? Dahil ba namatay si Lazaro? Pwede. Mga kapatid. Isa yun sa dahilan. Pero ang totoo kung bakit umiyak ang Panginoon, umiyak siya dahil hindi po dapat mamatay ang tao. But because of sin, ito po ang nangyari ngayon. At ito yung nakasakit sa puso ng Panginoon. Hindi dapat kayo mamatay. Hindi yan ang aking nasakaisipan ko. Nung create ko kayo, yung walang kamatayan. Kaya sabi ng Lord, kapag kumain ka, mamamatay ka. Not only spiritual death, but physical death. Kaya binigyan na lang tayo ng taning hanggang 120 days. 120 years rather. Amen ba mga kapatid? Umiyak siya dahil hindi dapat mamatay ang tao. Alam niyo ba, iniiyak niya rito? Tingnan niyo.
Hindi kailangan ang magulang ilibing niya ang kanyang anak. Hindi kailangan ng anak ilibing niya ang kanyang magulang. Hindi kailangan ng isang asawa ilibing niya ang kanyang asawa. Hindi kailangan ng isang kapatid ilibing niya ang kanyang kapatid. At eto po mga kapatid, lahat ng namamatay, nasasaktan tayo, hindi. At yan yung ayaw na mangyari sana ng Panginoon. Kaya po siya naiyak. Nasasaktan ba ang Diyos kapag may namamatay? Sa tingin nyo, kayo lang ang nasasaktan? Basahin nyo. Masakit sa kalooban ng Yahweh kung may papanaw. Kahit ito'y isa, labis siya. Akala lang natin, kapatid, masakit sa atin, namatay ang magulang natin, kapatid natin, anak natin. Sobra yung pain and misery. Pero hindi nyo alam, the same misery and pain, ramdam po ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi iyon ang kanyang purpose, hindi iyon ang design niya sa tao. Pero dahil po sa ating ginawa. Hallelujah. Ito pa, tingnan nyo. For the second time, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang ano? Can you imagine? Sino nagsani sa Panginoon na lagi na lang siyang umiiyak? Dito ko lang nakita na ang Panginoon natin umiiyak. Alam mo kapatid, na umiiyak ka? Bigyan mo ako ng reason. Bakit ka umiiyak? Anong dahilan mo? Nalulungkot ka. Nasasaktan ka. Ano pa? May mahalaga. Parte ng buhay mo na nawala sa iyo. Ano bang dahilan? May purpose kaya ka umiiyak. Amen. Si Lord, tingnan nyo. Sabi rito, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung anong makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na papaligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukupkubin at gigipitin ka, magkakabila-kabila. Wawasakin ka nila. Lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At di isang bato, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Before the creation, God never cried. But now, He cried. Why? Dahil ayaw ng tao sa Kanya. Hindi nga nila pinansin yung pagdating ng Panginoon. Sabi ng Lord, dahil yan ang gusto ninyo, yan ngayon ang nangyayari sa inyo. Pero masakit pa rin ito sa damdamin ng Diyos. At sa atin naman, kung ramdam natin yung sakit na dinadanas ng Diyos, pwede nating masabi sa Panginoon, sana hindi mo na lang nilikha ang mundong ito. Kung nararamdaman natin yung hirap na nararamdaman ng Panginoon, Lord, sana na hindi mo na lang kami nilikha. Para hindi mo maranasan yung nararanasan mo na kami palang naging dahilan kaya nangyari yan sa iyo. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan, Lord, kung pwede lang sana hindi mo na lang nga kami nilikha. At ito po mga kapatid, nagtatanong tayo kay Lord, why you do it? Lord, why you do it? Why you need to go with this misery? Why you allow your heart to be broken? Alam niyo po, sagot ni Lord? Gusto niyo malaman kung ano sagot ni Lord? Because I'm in love with you. I love my creation. You do not know how much I love you. I rather die to have you than to live without you. Ang tinding pag-ibig ng Diyos na hindi ko alam kung naramdaman ninyo. Yesterday actually, may isang bata, anong age nun? Yung anak ni Marge? 8 years old. Midweek. Wala ho sigurong nakanotice kundi yung mga nasa una. 8 years old nakatayo dito. Kumanta po kami. How great is our God. May portion doon na nabanggit yung love. Yung love na word na nabasa niya, nag-sink in sa puso niya, bigla ho siyang
nakaramdam, hindi na ho na-contain, hindi na ho napigil na umiyak yung bata. Nakataas ang kamay, iyak ng iyak. Walang nakakaunawa kung bakit siya umiyak. And yesterday, nalaman namin ang dahilan. Nag-testimony siya, 8-year-old. Doon lang daw niya naramdaman na mahal pala siya ng Diyos. 8 years old. Grabe sa akin. Lord, nagparamdam ka sa isang 8 taong bata na ang gusto lang ay maglaro. Sipin mo, nakataas ang kamay, iyak ng iyak. How I pray na lahat tayo maranasan din yan. Amen? So kahit hindi niyo ako mahal, kahit na hindi ako mahalaga sa inyo, kahit na hindi ninyo ako kailangan, kahit na hindi ninyo kaya magtiwala sa akin, sa pagmamahal ko, sa katapatan ko, sa pagiging totoo ko sa inyo, at kahit kailan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, pero mas pinaniwalaan nyo ang mundong ito, ang bulong sa inyo ng dyablo, kaysa sa akin na nagmahal sa inyo. At yan ang malaking assault na ginawa po natin sa atin pong Diyos. At yan po ang kwento sa likod ng Eden. And here is my conclusion. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Yung nagsasabi ng totoo o yung nagsisinungaling? John 8:44. Dyablo ang inyong ama at kung ano gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa, kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi niyo ako mapaniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi niyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. So dito pinakita na kung sino ang dyablo. Siya ang ama ng kasinungalingan. Pero marami po sa tao, and even Kristiyano, mas pinaniniwalaan ang dyablo more than sa atin pong Diyos. Sino ang susundin natin? Ang Diyos na nagmamahal sa atin o ang dyablo ang layunin ay wasakin ka, patayin ka, nakawang ka. John 10:10. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yun po yung dyablo. Ito naman ang Panginoon. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Sino ang pagtitiwalaan natin? Panagoy 3:24. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako Si Yahweh ay mabuti, kanino? Sa mga nagtitiwala sa Kanya. So kapatid, choices. Ang Diyos ay totoo, mapagmahal na Diyos, tapat na Diyos, hindi nagsisinungaling na Diyos, hindi nagbabago. Ang demonyo, puro kasinungalingan. Walang magandang plano sa inyong buhay. Sino ngayon ang ating paniniwalaan? Sino ngayon sa dalawa ang pagtitiwalaan? Kapatid, kapag may sinasabi sa iyo ang Diyos, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magdadaw. Para yan sa iyong kabutihan.